Nandito nga po pala tayo sa isang abandoned school na makikita dito sa Osaka. Pero sa loob po nito, meron po kayong makikita na hindi nyo inaasahan. Kung gusto nyo makita itong nasa loob na to, huwag nyong i-skip ang video na to at panoorin nyo hanggang dulo. So magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayong araw nga po is nandito tayo sa Ikono Park na makikita yan dito sa Tsuruhashi, Osaka. Bago nga siyang tawaging Ikono Park, ito po ay isang dating elementary school na naabandonado na, or tawagin natin itong Miyokimori Elementary School. Pinuksan ito noong 1924 at sinira nga pala ito noong taong 2021. Sa kadahilanan na rin po na kukunti na lang po yung mga estudyante na nag-enroll dito at nag-aaral. So imbis na i-demolish nila itong abandoned na elementary school, mas naisip na lang nila ito na i-renovate at gawin itong local community space. Etong abandoned school na to, or tawagin natin Ikono Park, masasabi natin na hidden gem na ito sa Osaka. Dahil nakikita nyo po na meron pong yung mga restaurant dito, mga rooftop terrace yan, mga Italian restaurant. Ang dami na pong mga pwesto dito guys, na in-improve pa po lalo. At ito po, papasok na tayo sa entrance ng school nila dito, or yung abandoned school. At dito na po tayo sa entrance ngayon. Pasok tayo dito, nakikita nyo po na pinaganda nila ito lalo. Ito nakikita nyo is kahoy lang to guys ha. Mukha lang siyang libro. Ayan po mga mga kahoy. Mga design nila. So entrance pa lang po is may salamin na agad dito. Say hi! School tour muna po tayo dito bago tayo umakyat sa second floor. Ito nga po pala yung school nila dito guys. Ayan po. Ito po yung elementary school, di ba ang lawak? Lawak po dito. Anong masasabi mo sa entrance ng school dito? Natutuwa ako. Di ba? Gusto kong makapasok ng Japanese school eh. Na elementary school dito, no? Kahit ako rin eh. As in, gusto ko makita, gusto ko ma-feel yung mga napapalabas sa anime. Yes. Yung mga ganun. Ito nga po ang dahilan kung bakit hidden gem siya dito sa Osaka. Dahil nakikita nyo na meron silang restaurant dito. Ayan, Italian restaurant po ito guys, na in-improve na po lalo. Ito po yung mga menu nila. Kaso close sila ngayong araw. Ayan, mga Italian foods. So yun, mga shoebox, lagay ng mga sapatos ng mga bata. Ito nga po is, yan, may lababo sila dito. Kung saan pwede tayong maghugas ng kamay, ganun. Ay, may salamin. Nakaano lang dapat tayo kasi mababa. Ang baba nung Ayan, isa pa. Nandito pa lang po tayo sa first floor ng hallway dito guys. Ayan. Ganito po pala yung yung itsura ng school dito sa Japan. Ayan, dito po yung itsura ng hallway nyo. Ayan, pandami na pong mga pwesto na kada classroom na makikita dito. Ang kakaiba pa kasi dito, may mga kainan pa dito, mga restaurant, mga cafe. Talagang talagang grabe yung improvement dito. And dito naman po, meron silang toilet paper na nakalagay sa vending machine. Kada isang ganyan is 100 yen lang po. Ganito nga po pala yung itsura ng campus nila dito na dating isang elementary school. Diba? Talagang pinaganda pa po ito lalo. Kada classroom po is may mga sarili-sarili ng pwesto dito tulad ng mga restaurant, mga cafe. Yung cafe po kasi is makikita pa sa second floor kaya pupuntahan natin yan mamaya. Talagang bilib po ako sa kanila dahil hindi po nila ito sinayang ng mga Hapon. At ginawa pa nila ito na maging local community space para marami pong mga turista or mga ibang mga lokal lang pupunta dito. Parang saya pumunta dito, no? Sobra. Ang sarap lang din yan tumambay kasi open lang. Pero ano yung first impression mo bago tayo pumunta dito sa school na to or sa abandoned school na naging Ikono Park na? Yung at first, nung narinig ko na parang yun nga, abandoned. Parang nakakatakot ka doon. Di ba sabi ko pa nga sa'yo, magdala tayo asin sa packet. Opo, yun po yung sabi niya guys kahapon. Gusto niya magdala daw kami ng asin kasi natatakot siya. Pero hindi namin in-expect na Hindi naman siya natatakot, parang for protection lang din. Yes. Talagang hindi po namin in-expect na ganito buhay na buhay yung school na to. True. Or ginawa na nilang itong park. True. Di ba? Kasi akala ko isa lang may kita natin. Oo. Ganon. Tingnan mo yung mga classroom, di ba? May iba't ibang tawag yan, yung mga pwesto. Pwesto. Ayan. Tsaka may mga maliliit na events sila. Nakakatuwa din. May mga tao din na
parang nagkukumpol-kumpol for the community. Yung sa mga, pwede po kayong mga, pwede po din po silang gumala dito. Talagang worth it eh. Mas worth it, syempre, pag aakyat na tayo sa taas. Tara. Yeah. Aakyat po tayo ng second floor. Yan. Grabe, first time lang namin nakapunta dito. Ayun po, nakikita nyo na ano yung mga pintura. Ito po. Yan, ito yung second floor. Ito naman po yung hallway nila sa may second floor. Ayan po. Classroom din po siya na binago din. Korean Book Cafe naman. Ito pong room na to is Korean Book Cafe siya. Okay. Ikot-ikot pa po tayo dito. So dito naman is lababo ulit. Mga hugasan. Hugasan dito, hugasan doon. Tapos another classroom na po. Yan yung mga classroom nila. Ito na po. Ito nga po is ito. Hindi natin siya mabuksan kasi nga sarado na ito guys. Ayan. Ito yung tsura ng classroom nila kaya hindi natin makikita sa loob nito. Ito naman po is ganito yung upuan ng mga estudyante dito. Ayan, nakaano lang siya dito, nakalagay. Halatang luma na po eh. Nilabas lang po nila eh. Ito po, maganda itong school na to. Kasi ito talagang wala po kami masabi, kundi talagang napapakinabangan talaga. Next naman tayo, akit naman tayo sa may third floor. So, dito naman po sa third floor, ayan po yung dito, Jeju in Osaka Center. Ayan po yung makikita dito. Kaya napapansin niyo po is puro mga Korean shops dito dahil itong school na to is malapit lang po ito sa may Koreatown, dito sa Tsuruhashi. Itong classroom naman po is, ito yung dance room nila. Ayan, pwede po silang mag-enroll dito eh. Pwede po kayo mag-enroll kung gusto niyo. Mukhang may mag-enroll dito ng dance class. Team din po ng hallway dito kanina sa second floor. Ayan po yung makikita niya dito guys. Yan, so napapansin namin dito is for on Korean shop siya dito. Puro Korean. Puro Korean. May something about Korean. Kasi Koreatown ang tabi ng school na to eh. Oo. Ang sad lang kasi bakit naubusan sila ng estudyante. Kaya nga eh. Ano pa nun, yung 2021 is pandemic. Ano pa nun eh, pandemic days. Pero at least na put to use pa rin nila para sa community. Talagang nirenovate nila para magamit pa po nila. At syempre, para mapuntahan din po ng ibang tao dito. Ng mga matatanda. Kaya this is the legit na hidden gem. Sakay muna tayo ng elevator. Puntahan natin yung roof deck or yung rooftop. And ito, dito tayo sa may 4th floor. Nag-elevator na po kami. Ito naman po yung makikita sa may 4th floor. Itong barbecue sky park. Wow, may barbecue pala sila dito. Tignan niyo po yung nasa labas ng school na to. Talagang presko. Tsaka malinis ng tignan guys. Yan, may parkingan ng mga sasakyan dito. Talagang campus na campus pa rin yung itsura. Kahit na sabihin nating abandonado na. So, itutry po namin ni Rika Chang na dito, na tumambay muna at kumain ng merienda sa may cafe na to. Ito nga po pala yung cafe nila dito, ang Hakkari Sold by Weight. Meron po silang dito na menu. Tawag dito, Dubai cookie. Dubai mochi cookie. Tapos meron silang mga drinks dito. Ayan, mamimili naman tayo sa loob. At ito syempre yung mousse cake nila. Tatry natin to guys. Tara, pasok tayo. Open natin. Nung pagkapasok namin dito sa loob, ito agad ang bumungad sa amin, yung mga damit ng pambabae. Actually, hindi lang po mga damit ang meron dito. Yan, nakikita nyo naman po na may mga iba't ibang mga gamit na binibenta dito. Siyempre, dito naman po is hindi talaga mawawala ang sing-sing na iba't ibang mga kulay. At meron ding bling-bling sa tabi. Dito sa cafe na to guys, meron silang blackboard na may kasamang orasan. Tapos dito naman po, table at upuan ng mga estudyante. Di ba yung ambience dito, nakapasok na kayo sa mismong school ng Japan. Kaya punta na kayo dito. Nag-order po kami ng chocolate mousse cake. Tsaka yung drinks ni Rika Chang. Anong drinks mo? Lemonade. Ito, lemonade no? Tapos ito yung seasonal drinks natin na mango. Ayan. Tikman natin to. Anong lasa? Sarap. Sarap. Lemon na lemon siya. Sarap. Sarap.
Nakaka-refresh na. Sobra. Tapos ang init sa labas, diba? Oo. Pag inano mo to, as in, refresh. Arap talaga. Ito na, patikman natin yung drinks natin na seasonal fruits na may kasamang mango. Matcha ba to? Nakasama. Parang may matcha, no? Sabi kasi nila, isaluin daw muna natin to. Tikman na pa natin yung drinks. Sarap. Sarap siya, guys. Naghalo yung nasa ng mango tsaka yung matcha. Approve. Nakaka-refresh yung nasa. Nakaka-refresh. Lalong-lalo na perfect ito sa tag-init. Diba? Tapos ang lamig pa, may ice pang kasama. Approve sa akin to. Cake siya, di ba? Mousse cake kasi. Ayan. Parang ice cream kasi. Tikman na po ni Rika Chang. Ginano nila yung pang-scoop ng ice cream. Parang ice cream siya. Oo. Ang pagka-order dito is by timbang. By timbang. Kaya siya tinawag na hakari is, ano yan, is to weight. Weight or a timbang, yung meaning niya. Ano nasa? Okay sa'yo? Sarap. Balanse din yung tamis niya. Balanse. Hindi siya gawang katamis, hindi siya gawang Try mo. Para sa mga trentahin na tulad natin. Turo. Tikman natin yung cake. Ang sarap ng pagka-chocolate niya. Diba? Guys, ang sarap. Ang sarap ng pagka-chocolate nito. Balanse yung balanse yung lasa, hindi siya sobrang tamis. Tama yung sabi ni Rika Chang. Tsaka ang kagandahan pa, may kasama siyang mani. Ayan. May nuts siyang kasama. Yung hakari is yung root word ng hakarimas. Hakarimas is formal term para sa to weight or timbangin. Yung name ng shop niya, Hakari, kasi yun nga, by the root word to weight or to timbang. Yung sinaserve kasi nila na food is by weight or by timbang. Kunwari, yung pinaka-minimum weight na binibenta nila is 100 grams. So, may equivalent siya na price. Kunwari, 100 grams yung isa-serve sa'yo or in-order mo, ganito yung presyo. Pero, kung gusto mo i-add 200 or 250, may additional din siya. Ganon siya. Kaya hakari, by weight nila or by timbang nila sinaserve yung pagkain. Guys, ang sarap ng sarap ng chocolate mousse cake nila. Wala akong masabi. Kundi sarap. Plus, ito pang drinks. Nakaka-refresh. Busog. Sakto lang. Sakto. Sarap. Sarap ng drinks, tsaka yung cake. Sobra. Masarap bumalik dito. Babalik pa rin tayo, no? Di ba, ang bilis ko naubos to. Wala pang 10 minutes. Ubus na. Ubos na. Rate 1 to 10 sa napuntahan natin dito sa school na to. Na Econo Park na ngayon. 10. 10, di ba? Oo. Yan, sarap talagang balikan eh. Yung ambience niya, yung food niya, yung service nila, tsaka yung serving ng food, madami siya kahit sabihin mo 109 grams lang. Worth it. So, itong lugar na to, nire-recommend namin sa mga tourist. So sa mga nagbabalak na pumunta dito sa Osaka, punta na po kayo dito sa Econo Park na makikita yan dito sa May Tsuruhashi na dati isang abandoned elementary school.